Nagulat rin si Daluzzi sa biglaang pagbabago, nawala ang kanyang fighting spirit at wala na siyang gana na ipagpatuloy ang atake dahil ang biglaang pagbabago ay lubusang sumire sa kanyang dating momentum at nag-iwan sa kanya ng pansamantalang pagkatulala. Magkasamang tumingin sina Lu Sheng at Daluzzi patungo sa mismong sentro ng puso ng Serpent Galaxy, pareho silang naakit sa napakalaking kaguluhan na biglang lumitaw doon. Sinundan ni Lu Sheng ang mga ripples, maingat na tinunton ang kanilang pinagmulan sa pamamagitan ng nakapaligid na kawalan. At doon sa gitna, nakita niya ang kawalan na biglang gumuho papasok habang ang isang malalim na asul na butas ay mabilis na nabuo. Dahil nagtataglay ng kapangyarihan ng mga batas ng espasyo, si Lu Sheng ay labis na sensitibo sa mga pagbabago sa kawalan, kaya malinaw niyang naramdaman na sa likod ng napakalaking void na yun, may isang hindi maisip na kalavakang espasyo na umiiral, isang espasyo na napakalaki na kahit ang kanyang persepsyon ay hindi madaling matukoy ang tunay na mga hangganan nito. Pakiramdam nito ay medyo katulad ng abyssal space na napadpad ni Lu Sheng sa Asher Star, at ang pamilyar na pakiramdam ay agad na nagpasigil kay Lu Sheng na bigyang pansin ang kakaibang gate na nabubuo sa harapan niya. Habang pinapanood ng dalawa ang napakalaking void na lumitaw, ilang mga figure ang nagsimulang mabilis na lumapit mula sa nakapaligid na mga rehiyon, malinaw na naakit ng hindi pangkaraniwang pagbabago na biglang kumalat sa buong lugar. Nakita ni Lu Sheng na silang lahat ay mga bata at may mataas na talento na martial arts geniuses, at sa paghusga mula sa kanilang mga aura at hitsura, wala sa kanila ang mga ordinaryong martial artist na nagkataon lamang na napadpad dito. Nagtaka siya, dumating ba sila rito dahil napansin nila ang kaguluhan sa gate? Habang dumarating ang mas maraming figura, napansin ni Lu Sheng na maging si Jinju at ang iba pa ay narito rin, na tila naakit ng parehong kaguluhan. Sa sandaling yun, dumating ang isang level 14 elder kasama ang dalawang instructor mula sa Heavenly Martial Academy, at ang kanilang pagdating ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga henyong nagtipon sa paligid ng gate. Inanunsyo ng isang instructor na sinumang wala pang 500 taong gulang na may power level na 12 o mas mataas ay karapat-dapat na pumasok sa portal at lumahok sa selection, at ang mga makapapasa sa selection ay karapat-dapat na manatili sa loob ng Heavenly Martial Academy. Ang kanyang anunsyo ay agad na naging malinaw sa lahat ng naroroon ang layunin ng gate dahil ito ay hindi lamang isang misteryosong spatial phenomenon kundi ang pasukan sa selection ng Heavenly Martial Academy. Pagkatapos ay inanunsyo ng level 14 elder na ang Heavenly Selection ay opisyal na nagsisimula. Formal na idineklara ang simula ng pagsubok, na pagtanto ni Lu Sheng na sa madaling salita, kailangan nilang pumasok sa gate at kung mapili sila, mananatili sila at kung hindi, sila ay wala. Ang mga alituntunin ay talagang medyo simple kapag inilagay sa ganoong paraan, ngunit hindi tinukoy ng mga Academy Elder ang format ng selection o kung ano ang eksaktong nasa loob ng gate. Ibig sabihin na kahit alam na ng lahat kung ano ang kailangan nilang gawin, walang nakakaalam kung anong uri ng hamon ang naghihintay sa kanila sa kabilang panig. Lumingon si Lu Sheng kay Daluzzi na nakatitig sa kanya ng masama, ang kanyang mga mata ay may malinaw na provokasyon na parang hindi pa rin siya handang tapusin ang kanilang nakaraang paghaharap ng hindi nagpapatunay ng kanyang sarili. Tinudyo ni Daluzzi si Lu Sheng, sinabing huwag siyang matakot na magpakita dahil siya ay naghihintay sa loob. Sadyang hinahamon si Lu Sheng na sundan siya sa selection. Sa pagkasabi nito, mabilis na pumasok si Daluzzi sa gate, naglaho sa malalim na asul na pagbubukas ng walang pag-aaksaya ng oras, at sa sandaling pumasok si Daluzzi sa gate, lahat ng mga henyong naroroon ay nakapansin ng isang leaderboard na lumitaw, na nagpapakita ng pangalang Daluzzi at Progress 0%. Ang biglaang paglitaw ng leaderboard ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat, at napansin din ni Lu Sheng ang impormasyong ipinakita sa harapan niya. Dahil dito, napagtanto ni Lu Sheng na ang selection ay may ranking, at ang progress na ipinakita sa tabi ng pangalan ni Daluzzi ay malamang na magbabago habang siya ay sumusulong sa pagsubok, at ito ay may katuturan. Naunawaan din ni Lu Sheng na ang mas mataas na ranggo ay nakakaapekto sa mga resulta ng selection, ibig sabihin na ang bawat pumapasok sa gate ay hindi lamang makikipagkompetensya upang pumasa, kundi makikipagkumpetensya rin laban sa isa't isa para sa mas magandang posisyon. Habang sinusuri ni Lu Sheng ito, ang mga martial arts geniuses na lumilitaw mula sa puso ng Heavenly Snake ay abala na sa pangalang Daluzzi, at ang sandaling makita nila ang kanyang pangalan sa leaderboard, ang kanilang atensyon ay natural na lumipat sa kanya. Ang reputasyon ni Daluzzi na may sovereign level bloodline ay kilalang kilala, at sa mga nakababatang henerasyon,
Kakaunti ang mga taong hindi nakarinig ng gayong makapangyarihang bloodline. Ngunit ang balita ng kanyang labanan kay Lu Sheng ay hindi pa kumakalat ng ganoon kalayo, kung hindi, ito ay magdudulot ng malaking kaguluhan dahil kung alam na ng lahat na nakipaglaban si Lu Sheng kay Dalhousie at pinilit siya sa ganoong sitwasyon, ang kanilang saloobin kay Lu Sheng ay magiging ganap na naiiba. Nang makita si Dalhousie na nanguna, ang iba ay hindi nag-atubili at nagmadaling lumipad papasok matapos siya. Bawat isa ay hindi gustong mahuli sa pinakasimula ng selection, ang ilan ay sumugod ng may determinasyon habang ang iba ay nagmadali matapos sila habang nakamasid sa leaderboard. Malinaw na batid na ang bawat sandali ay maaaring makaapekto sa kanilang tuluyang ranggo. Habang si Lu Sheng mismo ay naghahandang pumasok, dalawa sa kanyang mga kakilala, mga martial arts geniuses, ang lumapit sa kanya. Habang kinakabahan, isa ang nagtanong kay Lu Sheng kung maaari ba silang sumama sa kanya. Malinaw na umaasa na makapasok sila sa gate ng magkasama sa halip na harapin ang hindi kilalang seleksyon ng mag-isa. Sinabi ni Lu Sheng sa kanila na wala siyang pakialam kung sasama sila. Ngunit natatakot siya na hindi sila magkakasama dahil maaaring paghiwalayin ng gate ang lahat pagkatapos nilang pumasok, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig sabihin ni Lu Sheng at sa halip ay binigyang kahulugan ang kanyang mga salita bilang pag-aalala na maaari silang makagambala sa kanyang pagganap sa selection. Sinabi ng isa na naiintindihan nila at tiyak na hindi sila makakasagabal sa kanya. Mabilis na tiniyak kay Lu Sheng na mananatili silang malayo sa kanyang daan at hindi magiging pabigat sa kanya. Sinubukan ni Lu Sheng na linawin ang hindi pagkakaunawaan, nilayong ipaliwanag na ang problema ay hindi kung makikialam sila sa kanya, kundi kung ang selection mismo ay magpapahintulot sa kanila na manatiling magkasama. Ngunit pagkatapos ay tumigil siya, sinabing mahirap ding ipaliwanag, pagkatapos ng lahat, walang saysay na gumugol ng mas maraming oras sa pagpapaliwanag ng isang bagay na malapit na nilang maunawaan para sa kanilang sarili. Habang nagsasalita siya, isinama ni Lu Sheng ang dalawa sa gate, pinahintulutan silang pumasok kasama niya. Sa sandaling pumasok si Lu Sheng sa gate, napansin niyang wala ang dalawa sa tabi niya. Ngunit ito ay tulad ng kanyang inaasahan, sa sandaling dumaan sila sa gate, ang nakapaligid na espasyo ay nagbago na, at ang dalawang kakilala na pumasok kasama niya ay wala kahit saan. Hindi nagulat si Lu Sheng sa resultang ito dahil inaasahan na niya na paghihiwalayin sila ng gate. Biglang, may isang flash ng liwanag na lumitaw at isang figure ang humakbang mula sa loob nito. Lumitaw ng diretso sa harap ni Lu Sheng. Binati ng figure si Lu Sheng sa unang yugto ng Heavenly Selection at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang tagasuri ng yugtong ito, si Chi. Pagkatapos ay tinanong ni Lu Sheng kung ano ang susunod niyang gagawin. Mahinahong tiningnan ang tagasuri na lumitaw sa harapan niya. Sinabi sa kanya ni Chi na ito ay simple, kung talunin niya siya ay pumasa. Ang kondisyon ay tuwiran at tila walang komplikadong kinakailangan para sa unang yugto. Basta sinabi ni Lu Sheng na naiintindihan niya at nagtanong, maaari ba tayong magsimula ngayon? Ipinaalam ni Chi kay Lu Sheng na kapag handa na siya, maaari siyang gumamit ng mga sandata at anumang iba pang paraan, walang mga paghihigpit. Ibig sabihin na malaya si Lu Sheng na gamitin ang kanyang buong lakas at anumang pamamaraan na gusto niya nang hindi nababahala na lumabag sa anumang alituntunin. Hindi siniseryoso ni Lu Sheng ang mga salita ng tagasuri at basta sinabi, hindi na kailangan, isang segundo lang naman ang aabutin. Lubos na naguluhan si Chi at tinanong si Lu Sheng kung ano ang ibig niyang sabihin, malinaw na hindi maintindihan kung bakit si Lu Sheng ay lubos na kumpiyansa na ang labanan ay magtatapos halos agad. Ngunit bago pa man makareaksyon si Chi, sumabog si Lu Sheng ng pinakamataling na aurora, at isang napakalaking liwanag ang biglang pumutok mula sa kanyang katawan. Isang liwanag na maihahambing sa pagsabog ng 100 supernovae nang sabay-sabay ang nagliwanag sa buong lugar, at ang napakalaking liwanag ay agad na pumuno sa paningin ni Chi. Likas at kinakabahan na itinaas ni Chi ang kanyang espada upang ipagtanggol, itinaas ito sa harap ng kanyang sarili halos reflexively habang ang nakakatakot na kapangyarihan ay lumalapit. Sumuntok si Lu Sheng ng may napakalaking puwersa at ang buong lugar ay naliwanagan ng maliwanag na liwanag habang ang napakalaking puwersa ng kanyang atake ay pumutok pasulong. Ang epekto ay napakalakas na ang paligid ay tila nawala sa ilalim ng makinang na liwanag, nag-iwan ng walang iba kundi isang napakalaking flash ng liwanag. Tinakpan pa ni Chi ang kanyang mga mata sa takot, hindi direktang makayanan ang nakakatakot na liwanag at puwersa na pinakawalan ng atake ni Lu Sheng. Sa isang sandali, lahat ng nasa paligid niya ay nilamon ng atake, at si Chi ay maaari lamang likas na protektahan ang kanyang sarili habang ang puwersa ay dumaan sa lugar.
Habang iminulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang ang kanyang espada ay nabasag, nawasak sa ilalim ng puwersa ng iisang atake, at ang lugar sa likuran niya ay wasak na ang paligid ay lubusang nawasak ng epekto. Ang resulta ay napakalaki na halos walang labanan na naganap. Sa sandaling sumalakay si Lu Sheng, ang kinalabasan ay napagpasyahan na. Nang tanungin ni Lu Sheng, ibig sabihin ba nito ay pumasa ako? Si Qi ay natakot, hindi pa rin ganap na makabawi mula sa nangyari. Mabilis na nagpakumbaba si Qi at ngayon ay kinakabahan matapos masaksihan ang napakalaking lakas ni Lu Sheng. Sinabi kay Lu Sheng na syempre pumasa siya. Ang kanyang sagot ay dumating halos agad dahil walang ganap na dahilan upang pagdudahan ang resulta.